At tayo'y nagbabalik para pag-usapan ang isang nag-comment sa atin na fan malamang ito ni Sergey Bin. Siyempre hindi natin sila masisi, no? Kasi idol nila at ayaw nila sigurong pinag-uusapan ng iba or ayaw nilang nakiki-up in yung iba, no? Kumbaga gatekeeper, mga ganun, no? Ayaw nilang magka-views ka dahil sa idol nila, no? Malamang mga ganun yan. At alam mo na, pagka napipiko na yung mga yan, yung mga ibang bashers ng mga akala nilang bashers ng idol nila, no? Sinabi ko naman sa ibang ibang videos ko na saludo tayo sa paghingi ng apology ng kanilang idol, no? At kung papanoorin nila ng buo yung ating podcast, ay hindi naman pambabash actually. Usapin lang naman talaga eh. At ewan ko, no, syempre hindi naman nila papanoorin ng buo yan. Ano bang sasabihin ng iba? Na, ba't ko naman papanoorin yung walang kwentang podcast mo na yan, di ba? Ganun yung iba eh. Ganun yung pwedeng sabihin nila. So, ito yung comment, no. Papakita ko sa inyo. Ayan, basahin natin. Gutom na naman mag-vlog, podcast tong mga to. Porke sikat yung involved. At yun nga, sinasabi nito ay si Sergey Bin. Hindi lang naman ako yung nag-content dito. Sina Paulol, si Nico David, at si Makagago, at marami pang mga ibang creators. Marami pang mga ibang creators, no? So, ayan nga, sabi niya, gutom na gutom mag-vlog, podcast, at porke sikat yung... Ngayon, ang tanong dito is, bakit kayo sumasawsaw? No? Bakit kayo sumasawsaw sa sikat na creator? Yan nga yung sinasabi ng iba, at marami rin akong nababasa ng mga comment na sumasawsaw ka lang dahil sikat ang creator. Okay, so tama kayo, sumasawsaw dahil sikat yung creator. Tama ka, gusto ko ng views. Sino nga bang creator ang gagawa ng video tapos ayaw niya ng views? Kailangan mo ng views. Gusto ko ng views. Siyempre, walang creator na ganon na in-upload niya publicly tapos ay ayaw niya ng views. Sino bang siraulong creator ang gagawang ganon, di ba? Lahat ng gumagawa ng content ay may ganong layunin. Kasama na dyan yung idol mo. Okay? Pero ito yung tanong. Anong klaseng content ang ginawa ko ng iba? Hindi lang ako, pati yung iba, anong klaseng ginawa nilang content, anong klaseng content ang ginawa ko, at anong klaseng content ang ginawa ng dinidepensahan mong creator. Okay? So, yun ba yung content na nag-delete dahil na-realize ng uploader na mali siya? Yun ba yung content na yon? Tapos, nag-post pa siya ng apology at umamin na mali siya? So, yan ba yung dinidepensahan mong content? Yung content na wala naman daw mali kasi upuan lang at walang mali siya, na umpisa pa lang ng video ay tawa-tawa na yung mga involved sa video na yon, as if na kung talagang upuan lang yon, ano yung nakakatawa? Doon pa lang is something is not right na pinagtawanan pa. Sasabihin naman ng iba, hindi naman kasi iniupo. After ng one slide, anong ginawa? Iniupo ulit at pinaslide. Tapos, since hindi niya masabi kung para saan yung upuan na yon, nag-white lies na lang para hindi na masyadong komplikado yung pagpapaliwanag. Pero, pwede mo rin naman gawin na immediately tanggalin doon yung bata at sabihin na hindi pang bata yung upuan na yon at delikado at huwag maglalaro doon dahil nga hindi pambata yon at lalong hindi slide yon. Pero ang ginawa ay binidyo at in-upload hanggang sa mabash, hanggang sa ma-realize niya na mali pala siya. Siya na mismong umamin na mali siya. Pero bakit pinapalaki pa rin? Bakit may mga nagko-content pa rin? Like I said, hindi na ito tungkol kay Sergey Bin dahil umingi na siya ng apology at ang sabi nga natin, isaludo tayo sa kanya. Ito ay tungkol pa rin sa mga taong hindi makapag-move on sa pag-amin ng idol nila na nagkamali siya at pinipilit pa rin na wala namang mali. Yun na nga yung point eh. Tapos na nga eh. Umamin na nga na mali siya. Yan ang dinidepend ng iba. While ako, hindi ko ginamit ang bata para magpatawa. Hindi ko ginamit ang sexual object para mag-viral. Ang content ko ay para pag-usapan ng mga trending na mga nangyayari kagaya ng iba ring mga creators, maliit man yan or mga malalaking creator. May ganyang niche at kalayaan ng mga creator para gawin yon. At pag paninira naman yung ginagawa naman, pwede naman kaming makasuhan ng cyber libel. Uulitin ko, nag-e-exist yung mga ganyang klaseng topic. Tignan ninyo si Diwata, napansin na niya si Makagago na paulit-ulit siyang kino-content. Si Tulfo, napansin niya na paulit-ulit siyang kino-content ni Attorney Libayan. Nag-e-exist po talaga ang ganyang klaseng niche. Kung para sa iyo, kung ang paggawa ng content na may kinalaman sa child safety ay pang-hype lamang or pagpapatawa lamang, baka dapat mo ring itanong, bakit okay sa iyo ang gumamit ng bata at sexual object sa video pero hindi okay na pag-usapan ito?
Dapat mong itanong sa sarili mo yon. Ngayon, balik tayo dun sa sumasawsaw ka lang dahil sikat ang creator. Ganito yan, bigyan na lang kitang sample. Isipin mo may isang sikat na driver. May followers to, million of followers. Isang araw habang nagda-drive siya, bigla siyang tumingin sa kanyang cellphone. Muntikan niya niyang mabangga ang isang bata. Buti na lang, mabilis ang reflex niya, no? Nahilagan niya. Wala ngang nasaktan pero kitang-kita sa video ang kanyang kapabayaan. Ngayon, ako ang ginawa ko, since ako naka-video, in-upload ko ito. Na-expose ang sikat na driver na yon na nagkataon na idol mo pala siya. Yung video na yon ay nag-serve ng warning sa mga iilang driver na hindi porke marunong kang mag-drive ay wala ka ng pananagutan at hindi ka dapat nagsiselfone pagka nagda-drive ka. Pero imbis na magpasalamat kayo sa naglabas ng video, ang ginawa ninyo ay binash pa siya. Tapos ang sabi nyo, hindi naman natuluyan yung bata buti nga yung idol namin mabilis ang reflex. Gusto mo lang sumikat kasi yung driver ay sikat. Ganon yung banat ninyo. Ganon na ba kababaw ang pananaw ng iba? Kapag walang dugo, walang accountability. Kapag sikat ang gumawa, immune sa tanong. Kung hindi ko in-upload, walang matututunan at walang babala. At baka next time, may bata na talagang masaktan. So, again, yes, gusto ko ng views at hindi lang applicable yon sa mga idol ninyong creators. Kung sila ay okay na magka-views sa anumang gustuin nilang content, syempre, may karapatan din ako na gustuin na magkaroon ng views. Ngayon, kung ayaw ninyo yung mga videos ko, wala akong magagawa doon. Pero yung mga pagko-comment ninyo at pambabash din ninyo ay nakakadagdag sa mga videos ko ng value. Meaning, tinataas ng algorithm yung mga videos ko para mas maraming makakita at mapush ng todo-todo at dadami yung aking views. So, ayan in-expose ko na talagang may tulong din ang mga pagko-comment ninyo kahit pa masama yung comment ninyo as long na may engagement sa mga videos, okay sa creator. Kung ang batayan mo ng mali ay kung sikat ba ang nag-critic at hindi kung mali ba ang ginawa, baka hindi ako ang dapat mong tanungin. Ang dapat mong tanungin siguro dyan ay ang idol mo. Again, ulitin ko, gusto ko ng views, hindi ako hipokrito para sabing, wala akong pakialam sa views. Kaya ako nga in-upload at public pa Kung hindi ko gusto ng views, hindi ko yan ipapublic. Gagawin ko is unlisted or private lang. At lahat ng creators ay gusto ng views. So, thank you and God bless.